Okay, so FKM Pyro Vito naman tayo ngayon. Pero syempre, bago natin ikutin itong motorsiklo na to, katulad ng lagi nating ginagawa, syempre, intro muna tayo. FKM Pyro V2, isa to sa mga maxi scoot na naka-line up mismo kay FKM. Actually, meron silang isang available na kulay na ito na last time, which is yung red and blue color combination. Pero ngayon, ang available na nila ngayon is yung black color nila. And ito yung re-review natin ngayon dito mismo sa video na ito. Pero syempre, bago natin muna simulan na ikutin tong motor na to, alamin muna natin yung pinaka-technical specs. Natapos na natin yung pinaka-action technical specs na ito, including na rin yung feature ng mismong motorsiklo na to. Ngayon, umpisaan na natin na ikutin tong motor na ito from front to rear. So, ayun, simulan na natin. In terms of design ng mismong maxi scoot na to, somehow ma-obvious na natin kagad na napaka-sporty nung actual na design na meron dito mismo sa motorsiklo na to. Especially dito mismo sa cowling, hanggang dito mismo sa baba. Well, ang pinakakakaibang napansin ko dito mismo sa motor na to, bukod sa simplicity ng actual na design niya, is yung kanyang headlight dito mismo sa may bandang baba. Ayan o, may pagkamasungit yung actual na headlight niya dito, especially ayan yung design ng mismong DRL niya. Ayan, kabilaan. Tapos yung pinaka headlight niya mismo dito mismo sa may bandang baba ng DRL, isa to sa mga nakapagpadagdag ng angas para dito mismo sa appearance ng motorsiklo na ito. So bukod pa dyan, turning lights niya is nandito mismo sa magkabilang gilid, sa dito mismo sa may bandang baba. Then plus ayan, mapapansin din natin mabuti na naka-telescopic fork suspension din itong motorsiklo na ito. Naka wheel mags na rin, tapos medyo mababa ng konti yung kanyang fender dito mismo sa bandang harapan para dito mismo sa gulong na to. So mapapansin din natin mabuti na yung actual na fender niya, hindi naman ganoon kahaba. Kumbaga saktuhan lang, since meron naman siyang engine cover doon sa may pinaka belly pan nung mismong motorsiklo na to. And at the same time, mapapansin na rin natin mabuti na dito mismo sa unit na ito is naka disc brake na rin ito dito mismo sa may bandang harapan. Then tire size niya is naka 100 by 80 by 14 dito mismo sa may kanyang front wheel. And take note na naka CBS na rin ito, naka combined brake system na rin ito para dito mismo sa model na ito. Ngayon, natapos na rin natin dito mismo yung bandang front na walkthrough. Punta naman tayo dito mismo sa pinaka driver's section ng motorsiklo na ito. Mismo dito sa kanyang rider side is mapapansin nga natin mabuti na ayan, yung kanyang actual na instrument panel is naka fully digital na rin. So bukod pa dyan, dito tayo sa may right side controls, ayan, meron tayo ditong kill switch, tapos yung kanyang headlight switch dito mismo sa may bandang harapan. Then andito rin yung kanyang electric start button or electric ignition button niya. Tapos sa left side naman, ito pinakamaraming controls dito andito yung kanyang high beam and low beam, tapos yung kanyang hazard switch, turning light switch, then also yung kanyang horns. Tapos nandito sa may bandang likod yung kanyang passing light. Ayan. Tapos medyo may kahabaan lang din ng konti yung kanyang handlebar dito mismo sa may magkabilang gilid. Tapos mapapansin din natin mabuti na dito mismo sa unit na to is naka single packet lang siya dito mismo sa may bandang harapan. Ayan, sa may bandang harapan ng rider, naka single packet lang din siya. Then also, yung kanyang susian naman dito mismo para sa model na ito is nakakilis na po ito. Tapos meron din siya naka-backup na susi if ever na hindi to gumana, o pwede pa rin natin mabuksan yung motorsiklo natin gamit yung susi na naka-indicate dito mismo sa kanyang key system. Meron din itong dalawang button na katulad ng makikita natin sa iba pang mga units. Meron din itong fuel and seat na buttons dito mismo sa may kanyang susian. Tapos andito rin yung actual na fuel cap niya sa may bandang harapan ng motorsiklo na to. Na fuel capacity ng mismong motorsiklo na to is umaabot siya ng
8.6 liters na fuel capacity. Then na rin mismo sa mga nakalap ko na research regarding dito mismo sa bike na ito is yung actual ng gas consumption or yung fuel consumption ng motorsiklo na to, base na rin sa mga ilang users umaabot din ng to be exact 63 kilometers per liter yung consumption ng bike na ito, base na rin mismo sa iba pang mga users nitong Pyro V2 na model ni FKM. So ayun, doon mismo sa binanggit ko, hindi pa final yun. Kasi bakit? Depende yun mismo sa pinaka-user. So, syempre, katulad ng sinasabi ng iba pa rin talaga yung magiging fuel consumption ng motorsiklo natin kapag waswas ka magmaneho. So, ayun. In other words, ganoon na lang. So, in terms of that, bukod dyan, isa pa sa mga titingnan natin ngayon yung seats. Yan, may pagkamalambot din. Dito nga lang sa yung bandang gitna ng mismong seat ng motorsiklo na to, may pagkamalambot din talaga. Ayan. Then saktong-sakto yung hulma talaga nitong actual na seat nito para dito mismo sa unit na to. Since may pagka-sport type nga itong actual na model ng Pyro 180 V2, saktong-sakto talaga yung forma ng seat nitong motorsiklo na to. Since medyo may pagka-aggressive type nga yung actual na design ng motor nito. Kung mapapansin nga natin, parang medyo flat pa nga yung actual na nito upuan nito dito mismo para sa model na ito. I-open yung seat niya. Naka-open ako na to. Ayan. So medyo may kalakihan din yung kanyang compartment dito mismo sa may bandang ilalim. I think kakasya na rin dito yung medyo maliit na size nung half face helmet or sabihin na natin na nutshell. Since may pagkamalaki nga yung actual na compartment dito mismo sa under seat niya. Tapos makikita din natin mismo yung pinaka battery section ng mismong motorsiklo na ito. Tapos yan, sara na muna natin ulit para ma-highlight natin ng gusto yung kanyang grab bar. So napapansin ko lang nito lately, lahat ng yung ibang mga nare-review ko dito mismo kay FKM na model, especially itong Pyro tsaka yung Hunter, tapos yung space na kinover ko na itong last time is yung grab bar nila is naka top box ready na lahat. So pwede ka na lang bumili. Ang kailangan mo na lang bilhin if ever nabibili ka ng gantong klase ng unit is meron top box na lang din, since meron na siya naka-indicate na top box bracket dito mismo sa kanyang grab bar, which is sobrang ganda, and at the same time sulit na sulit ka na talaga in terms dito mismo sa unit na ito, since kung halimbawa gagamitin mo ito pang daily or di kaya pang mga katulad niyan, malayo ang biyahe na nangangailangan talaga ng top box, or else kung gagamitin mo yung actual na unit na to for joyride or sabihin na natin angkas or grab, hindi mo na kakailanganin bumili ng top box kung tutuusin. Kasi bakit? Hindi mo na kailangan bumili ng top box bracket kung tutuusin kasi bakit? Meron ka ng ganito top box na lang talaga bibilin mo, at malaking tipid na yung dito mismo kapag halimbawa nabibili ka ng ganong klase ng aftermarket customization sa motorsiklo mo. Kasi kung hindi ako nagkakamali, medyo may kamahalan ng top box bracket conforme sa unit na bibilin mo, sa conforme sa unit na meron ka or ginagamit mo pang daily or di kaya pang biyahe. Ayan, kung mapapansin din natin mabuti na dito mismo sa unit na ito, napaka-simple nung design niya. May pagka-minimal din halos. Kukunti lang din ang halos na makikita kong mga stripes dito mismo sa color niya. Then at the same time, naka-highlight na dito yung pangalan ng unit, yung Pyro V2 180. Dito mismo sa may bandang gilid. Ayan. Tapos yung stance pa lang, ang astig na agad tingnan dito mismo sa motor na to. Naka-upright naka-flip yung position ng exhaust niya, pang sports din talaga yung itsura. Tapos hindi ako nagkakamali, etong suspension niya dito mismo sa may bandang likuran is naka-dual sub-tank suspension na rin ito dito mismo sa may bandang likuran. Tire hugger, halos sakupin niya na rin yung bandang taas ng mismong gulong. Tapos papansin natin mabuti na ayan, ang ganda ng pagkaka-assemble nila dito mismo sa may bandang gulong. Dito mismo sa may part na to is naka-disc brake na rin siya. Ayan. Naka-disc brake na rin itong unit na ito. With matching single piston caliper na rin. Ayan. Single piston caliper din ang gamit dito mismo sa unit na to. Tapos wheel mags din. So supposedly, pagkakalam ko, pag magantong type, naka-tubeless na rin talaga siya. Ang actual size ng mismong gulong is nasa 120 by 17 by
by 70 by 14 dito mismo sa may bandang likuran. So take note mga dre, naka-combi brake system na po ito or naka-combine brake system na rin po ito sa may dito mismo sa kabuuan ng braking system niya dito mismo sa motorsiklo na ito Tapos mapapansin din natin mabuti na yung kanyang rear, including itong kanyang tail light tsaka yung kanyang turning lights is naka LED lights na rin po ito pareho. Tapos ang laki din ng fender niya dito mismo sa may bandang likuran, since saktong sakto din talaga dito mismo para sa gulong niya dito mismo sa bandang rear. Ayan. So in overall, ang ganda na itong motor na to seryoso. Ang ganda. Marami akong teka, paano ba? Napansin dito mismo sa motorsiklo na technically sobrang kinaganda niya, including na rin yung kanyang headlight. Tapos yung actual na features nito in terms of pati na rin mismo sa kanyang braking system, lahat yung top box bracket na naka-indicate doon mismo sa grab bar, isa na rin yon. Tapos yung kalaki ng compartment na meron dito mismo under the seat. Tapos yung kanyang suspension dito mismo sa may bandang likuran. So in overall, nagsisiklig-lit at nag-uumapaw na rin yung actual na features ng motorsiklo na to. So ayun, isa na lang yung tanong ko kung tutusin Hindi, actually dalawa na lang pala Magkano to? Then kaya ba ng 5.5 na height tong ganitong klase ng motor? Sige nga, try nga natin. Okay, so para sa 5.5, medyo tikpo ako dito sa motorsiklo na to. Pero again, ang ganda ng stance ng upo dito since may pagka-abort din kahit kahit na may pagka-sport, may pagka-sports type na klase ng maxi scoop. And at the same time, naalala ko yung time na sumakay ako ng Reynolds ng ko. Parang same din yung stance ng actual na pag-upo ko dito mismo sa unit na to. Na katulad nung nararamdaman ko rin doon mismo sa Aerox 1.5 ko last time. Then, syempre, maneuvering, easy lang din siya yung maneuver, hindi siya matigas, hindi siya malambot, saktuhan lang. And also, gusto ko yung nakikita ko dito in terms dito mismo sa controls ng motorsiklo na to. Especially, naka-digital na to. Although hindi ko pa nakikita yung actual, pero for sure, mas visible lahat yung mga indicators pag ito rin yung mismo neto. Actual na data na kung pwede kilabas ng mismo instrument panel niya or driving. Tapos, yung controls niya, hindi ako masyadong nalilito na ito sa paggamit ng motorsiklo na to. Pagdating dito mismo sa control 6. Hindi lang mismo sa yung buttons yung mga symbols mismo is nandito na. Kumbaga, very visible din siya at this moment. So, kung ako magkakaroon ng ganitong klase ng motorsiklo, gusto sa akin, maganda talaga. Maganda po gamitin. In terms na kung ba, hindi lang siguro pang kalabuhan, hindi lang din siguro pang yung base sineset up nila dito, sineset up nila sa mga ganitong motor, depende. Ilalagyan nila ng iba't ibang klase ng concept yung mga ganitong klase ng motor. Pero sa akin, mas mainam ko sa akin as pang daily na motorsiklo. Mas good ko siya kung pwedeng magamit pa rin. Ito ang ganitong klase ng motorsiklo. So ayun. Ang alam ko, take mo, dadagdag ko lang. Yung pocket na ito dito mismo sa gilid, yes, meron na rin USB charging port. Yun yung nakalimutan kong i-indicate kanina kasi hindi ko mabuksan kanina yung kanyang pocket. All para sa bike na to, masasabi ko na goods talaga siya in terms of features, in terms of pati na comfortability, pati na rin mismo sa pinaka-actual na design ng mismong motorsiklo na to. Pero ngayon, syempre, natapos na natin gawin lahat na pwede natin gawin at saka at the same time, ikutin tong motorsiklo na to. Alamin na natin ngayon kung magkano nga ba yung actual price at yung installment para dito mismo sa motor na to.
Mga Dre, I hope na ilatag ko na lahat sa inyo ng mga data na kakailanganin nyo, and at the same time yung mga bagay na kailangan nyo malaman pagdating mismo sa Pyro 180. So syempre, hanggang dito na lang muna tayo. Keep safe and ride safe always. Jobs out, mag-ingat kayo palagi. Ayun, I hope marami kayo natutunan dito mismo sa bike na to.